Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA Headlines. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos na budget para sa taong 2026. Inaprubahan ng Pangulo ang budget sa cabinet meeting sa Malacanang ngayong araw. Ayon sa palasyo, prioridad ng panukalang budget na palaguin ang ekonomiya at pagandahin ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa isang press briefing kanina, binigyan diin ni Palace Press Officer Claire Castro na nakatutok ang 2026 budget sa layunin ng administrasyon na iangat ang kinabukasan ng taong bayan tungo sa mas progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Inaasahang maipapasa ng Kongreso ang National Expenditure Program 30 araw pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa July 28. Laman nito ang gastusin ng gobyerno sa susunod na taon at basehan ng General Appropriations Bill na bubuuhin ng Kongreso. Kabilang sa mga programa na inaasahang susuportahan ng 2026 budget ay ang edukasyon, infrastruktura, digitalization, healthcare at social services. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang probinsya ng Ilocos Norte ngayong umaga ng Martes. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, tumama ang tectonic earthquake na may lalim na 43 kilometers kaninang 10:38 ng umaga. Nakita ang sentro nito 21 kilometers sa kanluran ng bayan ng Pasukin. Naitala ang intensity 5 sa Bacara, Lawag City, Pasukin at Bintar sa Ilocos Norte, gayon din sa Cabugao, Sinait at Vigan sa Ilocos Sur. Intensity 4 naman sa Batac City, Paway at San Nicolas sa Ilocos Norte at sa Banayoyo, Bantay, Kawayan, Magsingkal, San Ildefonso, San Juan, Santa Catalina at Santo Domingo sa Ilocos Sur. Intensity 3 ang naramdaman sa Nagbukel, Narvacan, San Esteban at San Vicente, Ilocos Sur, pati sa Baguio City at ilang bahagi ng Abra, Benguet, Ifugao at Mountain Province. Naramdaman din ang Intensity 2 at Intensity 1 sa ilan pang bahagi ng Ilocos Sur. Nagpaalala ang PHIVOLCS sa mga residente na mag-ingat sa mga posibleng aftershocks. Samantala, nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Kanselado ang klase sa lahat ng level sa public at private school sa Pasukin, Batac City, Batac, Sarat, Solsona, Bacara, Badoc, Paway, Lawag City, Dingras, Bana at Pinili. Nagdeklara din ng sariling class suspension ng ilang paaralan sa lalawigan. Sa Ilocos Sur, iniutos ni Acting Governor Ryan Luis Singson na suspindihin ang lahat ng panghapon na klases sa public at private. Mas palalakasin ng Department of Migrant Workers or DMW at ng bansang Oman ang pagbibigay ng proteksyon at oportunidad sa mga overseas Filipino workers or OFWs. Ayon sa DMW, nagkaroon ng pagtitipon sa pagitan ng Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at nila Omani Minister of Labor Mahad bin Said Ali Baawain at Minister of Foreign Affairs Said Sadir bin Hamuud Al-Busaidi na ginanap noong Lunes sa Mandaluyong City. Sentro ng diskusyon ang nakabinbin na Memorandum of Understanding or MOU on Labor Cooperation na nakatakdang pirmahan sa January 2026. Layunin ng MOU na protektahan ang mga Pinoy workers sa pamamagitan ng ethical recruitment standards, fair employment terms, joint dispute resolution mechanisms at regular monitoring. Samantala, sinabi ni Baawain na patuloy ang Oman sa pagbibigay ng oportunidad sa mga OFW dahil kasalukuyan silang naghahanap ng household workers, technicians, port staff at iba pang skilled professionals. Tiniyak naman ni Kakdak na patuloy ang DMW sa pagpapalawak ng oportunidad at pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW sa Middle East.
Nagsumite ang Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA ng 1.47 billion pesos sa Department of Finance or DOF bilang dibidendo nito sa gobyerno ngayong Martes. Sa isang pahayag, sinabi ni Finance Secretary Ralph Lecto na makakatulong ang pera sa pagpopondo sa mga public programs na hindi na kailangan pang taasan ang buwis. Nakabase ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatiliin ang responsableng paghahawak sa pera ng mga government-owned or controlled corporations or GOCCs upang magamit ito sa mga programa ng gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act No. 7656 or Dividend Law, kailangan magbigay ng mga GOCCs at least 50% ng annual net earnings nito bilang dibidendo sa pamahalaan. Nais ng DOF na itaas ang share ng mga GOCC sa 75% upang magamit ng husto ang non-tax revenue. Ayon kay SBMA Chairperson and Administrator Eduardo Jose Alino, patuloy sila sa pagsuporta sa mga inisyatibo ng gobyerno. Ang SBMA ang nangangasiwa sa Subic Bay Freeport Zone bilang self-sustaining industrial, commercial, financial at investment center na nagbibigay trabaho at naghihikayat ng mga investors. At sa balitang pangkalakalan, magtatayo ang Department of Agrarian Reform or DAR ng Farm Learning Center para sa mga magsasaka sa Northern Mindanao. Itatayo sa munisipalidad ng Naawan sa Misamis Oriental ang 500 million pesos na training center na tatawaging Institute for the Sustainable Transformation of Agrarian Reform Beneficiaries. Ang naturang pasilidad ay proyekto ng katuwang ang lokal na pamahalaan ng Naawan. Ayon kay Zoraida Makadindang, Director ng DAR Region 10, dito maaaring matuto ang mga benepisyaryo ng agrarian reform ng mga climate-resilient, gender-responsive at sustainable na kasanayan sa pagsasaka. Inaasahang matatapos ang pasilidad sa loob ng 1 taon. Sa lalawigan naman ng Pangasinan, paiigtingin ng provincial government ang suporta nito sa halos 1,500 na magsasakang kasapi sa corporate farming program. Batay sa direktiba ni Governor Ramon Gico III, pinag-aaralan ang ilang mekanismo para sa mga magsasakang aktibo sa commercial agriculture. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, kabilang dito ang direktang pagbili ng palay sa presyong mas mataas sa alok ng National Food Authority or NFA. Inaasahang gagawing fully institutionalized ng provincial government ang programa sa 2026. Layunin ng corporate farming program na patakbuhin na parang korporasyon ang industriya ng pagsasaka sa Pangasinan para mapalakas ang produksyon ng pagkain. Sa ilalim ng corporate model na inilunsad noong 2022 to 2023 dry season, lumago ng 13.6% ang yield production sa lalawigan. Mahigit 1,400 na magsasaka sa 54 na associations ang kasama sa programa at nagsasaka ng 1,272 hectares noong 2024. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.